So, ang sagot ni Bonchan, okay, mukhang problema nga yung Gatot Kacha. Kita naman natin, very evident ng first series na talagang malaki yung impact ni Gatot Kacha sa draft sequence. So, why not take it first? Ano kaya ang sagot dito ng TNC? Open pa naman yung Lancelot na kinuha ni Zaida kanina. But also, there is a world na baka kunin naman ni 3 Mario Alice. So with those choices presented to them, pwede rin yung Kimi siguro. Save my nation from But falling apart. Hilda apparently ang sagot ng TNC versus Gatot Kacha. And ang Hilda ni Chakno ay typically naka-revitalize. Yes. Parang hindi naman siya parang match-up. Hindi naman ganun kasama yung matchup. Pero usually, parang okay lang for the Gatot. Kahit masakit yung hampas, ang problema kasi kailangan mong hampasin. Yeah. Yung Gatot. And usually, napapanish siya ng Unbreakable. Unbreakable, of course. For TNC, maybe they're thinking of blocking other heroes. Like maybe yung Hayabusa na MP the King. Sinisigurado lang nila na hindi lalabas. Pero Twisted Minds. Pa rin. With this play, And there goes the last. sweep away So it seems all like so far with the past 2 games na nakita natin, hindi pa nag-a-adapt with Twisted Minds with the metagame we have right now. In a way na hindi sila pipik na malayo doon sa mga dati naman nilang pinipili. Yeah. But this will give TNC the option na kumuha ng strong lane versus Harith. Bane is a big option dito. Lalo na kasi may alam naman natin ng Twisted Minds, pwede nang iba nila yun eh. So, Okay, Lunox. So, flex pick, I would say, malakas ang Lunox laban sa isang Harith. Yeah. And if there's someone na kayang laruin ng Lunox versus Harith, I'm sure Benny QT have played that many times before. Oo, yan yung sinasabi ni Benny QT. Patrick, hindi pala, syempre coach yan. Coach, ilang beses ko na nakita to. Itong Lunox tsaka Harith, ilang beses na natin na-experience to. Naglalaro pa si Etomax nun. Oo. And TNC, with the familiarity of the draft, they go and pick up the Lunox. Ang ganda kasi dito, tulad ng binanggit mo, na nalalaro ni Benny QT, it's also the last remaining mage para kay Lancy, yung mga main prios. Yung nasa main branch ng mage, Main branch, mage 3. I like it. Oh, yung mga mage 3 ni Lancy. Parang yung idea dito ng side ng TNC is to make sure that they win in the mid lane matchup na also we prescribe dun sa keys to victory natin. Late to lane matchups. In this scenario though, yung Lancelot versus Season Shin, very 50-50 talaga to. Hindi ko masasabing one is winning over the other. Talaga nasa execution siya at nasa supporting cast. Skill-based no? It's very skill-based. Yeah, tsaka Actually, team-based nga kung isipin. Oh, comp-based. Comp-based, ayan. Like if may enable mo yung team or yung jungle based on the composition that you're running. So that's a big question for the second phase. Kung ano yung mabubuo dito for both teams. Grabe, daming nanonood, men. Karamihan doon, kakilala pa natin. Oo nga eh. Diba? Ayan may mga nanonood dito sa Cuneta. Shoutout sa inyo. Wow! Magic yun na! Isa pa nga, boss! Isa pa nga! Hey! Legit na bilib ako. Na-amaze ako. Oy, Boss. Wag. Kalma lang tayo. Nood lang. Happy times. Diba? Twisted Minds banned the Esmeralda kahit sila yung pwedeng gumamit ng Esmeralda. And this is mainly because yung 4th pick ay nasa TNC. Oo. So with this, yung Lunox, si preserve na to, tingin ko XP ang kanilang kukunin in their 4th pick. In this scenario, Lapu is still open. It will actually be good para sa TNC. What if biglang mag-Arlot si Dreamer? Kasi may combo ba yung Arlot? Wala. Pero kasi, maraming draft yung TNC na before na walang kakombo yung Arlot, but it still worked. Paano pag nag-high loss sila tapos yung Hilda magiging XP? Oh! rises when I give the word. Or a Khalid? Ang pinili nila ay isang Chakno hero pa din. Kung maaalala nyo ng Season 14, siya ang unang pasimuno ng skateboard. Skateboard meta. Lalo sa bagong, di naman Expanding Rivers to. Pero because of the river update na matagal na nangyari, ang daya kasi niyan eh. Yung palibot-libot ka sa river. So this time, at least may option sila. Tama ka na yung Hilda ay ilagay sa XP para hindi siya mapunish nung Gatot Kacha. But Twisted Minds, they went ahead and picked up the Phobius para kay Lanzu and then yung Selena ni Sean. So we're looking for strong lane dito para kay Benny QT. Ang typical na katapat ng Harith ay Granger, which I feel is okay lang sa matchup na to. Crap. Alam mo yung ginagawa ng TNC, men? Yung itatap yung isang hero.
Tapos pag pipindot na yung okay, magpapalit bigla ng hero. So ibang voice line yung lumalabas. Kanina narinig ko yung Ganun Joey pala yun. May ganun yun. May ganun palang technique. Ginagawa sa akin yun ng mga ka-RG ko. Shoutout kila Burrito. Yung Ayun. akala ko naka-lock in na yung mage, tapos bigla magiging Selena. Ay, Anong basa natin dito sa draft pool? very safe drop mula dun sa TNC. And itong Twisted Minds, hindi sila nag-deviate mula dun sa personality nila. Kailangan lang nilang ibalik yung kanilang aggression. Yeah. We'll see if magigising nga ba ang Twisted Minds dito laban sa TNC or magtutuloy-tuloy ba yung kamandag and yung tapang na pinapamala sa atin ng Phoenix Army. Once again, it's 1-0 in favor of TNC. Question is, can Twisted Minds put one on the board? Yan ang sasagutin ng ating game number 2. Kaya pasa na natin kayo sa ating mga casters. Sabay-sabay natin malalaman ang mga kasagutan sa tanong ng ating mga panel sa pagpasok ng game number 2 para sa ating match number 2. Muli ito ang laban ng Twisted Minds laban sa TNC Pro Team. At Tina Burrito nga pala yung mga kasama. Simulan na ang bakbakan. Kaya pala nagulat ako, may biglang nag-notif sa akin. May Selena palang ilalabas. Itong si Sean. Uy, kalahati kagad yung boy ni Jack. Oo. Grabe yung panggugulo at pag-protection din Yep. ng Twisted dito kay MP. Siya, nakita natin. Speaking of Sean, by the way, nakikita ko may mga Sean Nautics dito. Ayun! Na sumusuporta sa mga nagmamagic dyan, sa mga The Minds. Grabe rin yung suporta dito. Nararamdaman talaga natin na kahit sila nadadala rin ng emosyon, grabe yung hype dito sa laban natin. Pero katulad ng ating mga tanong, ito na ba yung final twist para sa kanila or baka meron pa talaga silang mga naitatagong alos kasi sa ngayon wala silang takas sa mata ni Chakdu. Roy ko, napakahapde. Hindi tumama yung Abyssal Arrow. Nagpapainit lamang itong si Sean. Pero gusto ko yung atake dito ng TNC. No? Sabi nga ni Winnie Wolf kanina, sobrang safe lang. No? Isipin mo, meron kang Trimar na kayang-kayang sumabay sa trip ng kalaban kung ano man ang gusto nila. And may Chakno ka na paikot-ikot lang, palibot-libot lang. And magbibigay na ng vision. Hindi rin biro yung damage niya na. May mga una-uso na nga, di ba, na dinadamage first item itong Oo. Khalid, di ba? Hiniheptasis, mga ganun. Yung iba hindi na nga yung hybrid. Before, di ba, may mga hybrid builder pa dito sa isang Khalid. Pero kung i-highlight din kasi natin yung strength niya, especially dito sa ating mapa, dito natin mas i-expect kasi na mag-shine yung isang Khalid. Actually, sa lahat pala ng mapa ng Project Next. So far, sa kamay pa ng isang Chaknu, diniscuss at highlight din kanina ni Wolf yung ilan sa mga galaw niya, specifically dito sa anggulong ganito. Nagaling niya talaga pagdating sa protect at sa pag-agaw ng atensyon. Ngayon, for Twisted Minds, it's up to them to somehow divert their attention sa tamang tao. At ngayon, third na lang kanilang sisimulan. Okay, sinalubong ni Kaloy. Nagamit na rin yung Mounting Shocker. Ganda ng zone na binigay sa kanya. Whoop! MP na nakakuha ng unang pagong. Habang si Kaloy. Naku, napakita! Hindi na maanap bangka mula sa bangkerong si Zaida. At nakakitil ang buhay doon ni Kaloy. Nakikita naman natin for TNC Pro Team, hindi talaga sila papayag umuwi na walang kapalit. First turtle para sa Twisted. First blood naman para sa TNC. Pero mukhang matindi ang pagde-delay din nila dito kay Lansu. Oh, grabe yung ginagawa ni Chuck dito. Sobrang kulit at sobrang gulo. Si Trimar tatawid nga uli. O, tingnan mo naman. Sasalubungin lang ata niya si Sean. Pero hinahanap niya kasi kung nasaan itong si MP Daking. Kakatapos lang mag-clear na ito ni Trimar. Tapos nandun na sa farm ng Twisted. Grabe na may sarili siyang laro. Laro na to, may laro pa lalo siya. And so far, yan talaga yung beauty pag may Hilda ka rin. So far, kahit na nakikita natin si Khalid ni Jack na umiikot-ikot, may assist pa ng CCTV, walking CCTV here for TNC Pro Team. Kaya hindi natin nakikita masyado na na-maximize yung mga arrows dito ni Sean. Kasi all over the map dito ang TNC. No, gusto ko lang i-highlight kung paano yung timing na ginagawa dito ni Trimar. Hindi biro yan After mo mag-clear ng wave, sasama ka na kagad sa plano ng iyong kupulan or gugulo ka ng farming pattern dito ni MP The King. Ayun ganyan na naman ang gagawin yan. Aantayin niya yung salubungan ng mga minion pero nagamit na rin yung Brilliance. Sabay, tinamaan siya nung Sandstorm mula dito kay Jack. No shot? Pero buhay pa rin siya. 3 more ngayon ay nasa ilalim. Pero si Jack ay namatay with a flicker from Lansu. Ngayon naman ang magiging nagsata si Lansu 1 for 1. Actually 2 for 1 na naging palitan kasi pabuhay na rin naman itong si Sean. Napakabilis na pagbawi mula sa TNC. Okay, mas nakikita natin yun yung palag ng Twisted Minds. Pero katulad na sinabi mo for TNC Pro Team, nandun pa rin yung parabang enough na muna, huwag na nating dagdagan yung pwedeng maibawi sa atin ng Twisted Minds. Looking close
closer dito sa nagiging rotation nila. Na-witness or napanood ko to actually sa isang podcast din na mga explainers lately talaga. Mas importante sa kanila kapag may mga turtle dances, may mga fights na ganito, kailangan dyan sila nakatabay. Babayaan mo na muna yung wave mo. Ang importante dito is yung position ninyo, yung pre-turtle na gagawin dito ng TNC kung saan ay nakita agad na 3-mar dito si Lansu. Ayun na, pinapalayo si Sean. Hindi siya makasama at makatulong. Si Chakno ay kalahati ang buhay. Zaida ay sasama na rin. Nagamit na niya actually yung kanyang Mountain Shocker. Pero si Kaloy, pinipilit lamang. Konting tumama with a Abyssal Arrow. Sakto yung combo mula sa Notion. And si Tripar ay kailangan na ring lumayo. Chakno. Si Chakno ay sasama. Pero si Zaida pa rin ang magwawagi doon sa Magong. Habang isasakripisyon ni Chakno kanyang buhay. AOG, tinamaan. Paitong si Zaida at mapapatay din ni Kaloy at ang Twisted Minds may bawi din. And that is the new school indeed. Na ngayon pinapakita nila kung ano yung mga na-ensayo nila. Direkta sila dito sa may bandang gitna pero may kasakitan talaga dito si 3-mar. TNC Pro Team on the other hand, medyo malaki-laki ang nalugi doon. Instead of them capitalizing na malaya sa si Zaida, nadamay pa siya sa hukay. Mas magandang game number 2 ang ipinapamalas ngayon ng Twisted Minds. Specifically si MP The King kasi ngayon, kung game number 1 ay hindi siya makapaglaro. Ngayon, gayon din naman ang nagiging sitwasyon. Pero mas komportable siya sa hero na gamit niya. Mas maraming dash, mas makate sa early. And ang ganda naman ang ginagawa ni Lansu dito para protektahan din siya di ba? And ito yung mas fit for me sa playstyle na meron sa MP The King. Even if may nanggugulong Chakno, kayang-kaya niya na paalisin sa teritoryo nila. Yun na, no? The flicker ay nagamit din actually ni Chak. So ang Twisted Minds ngayon, nagbibilang na lang sila. Okay, wala nang threat for the next 2 minutes para dito kay Chak. And ang Twisted Minds ngayon, kinakapa na lang nila yung timing. Nakita na natin yung Ton sabay yung Abyssal Arrow mula dito kay Sean. So aabangan na lang natin yung Kaloy-Sean na combination patungo dito sa mga susunod pang objective. Yan yung collision, caution yan eh. Caution, oo. Kailangan na matinding pag-iingat. At kailangan din dito ng TNC Pro Team actually na mag-ingat dahil katulad sinabi natin, ibang version ng Twisted Uleda ang nakikita natin. Not to mention, they have multiple setups in a row na pwede nga nila incorporate. Spike pa dyan ay yung mga araw na magagaling dito kay Sean at makikita agad nila dito si 3-mar. Nandun yung vision, may Chakno sa likod. Mapapansin ba nila to? Wala ata silang kaalam-alam. Yun, tumawid na si Chak. And may ideya sila dito. Saan Ikot. patungo? Iikot ata. Pero hahawakan na rin na Twisted yung pinakahuling pagong ng laban. So far ay tag-isa lamang ang TNC na Twisted. Pwede ikot na sa? Tatanalo si Trimar. Flicker na force na rin. Torno siya ginamit. Pero yung Zaman Force. Si Chakno kailangan na rin lumulyo pero natutulong siya mula sa damage! Dito ni Lansu and si MP The King ang nagwagi. Kailangan naman ito si Zaida. Tama yung AOG. Lansing ngayon with those pokes. And normal hits lamang. At nagamit yung Traceless, pero napakalinis na third turtle ang ikinumit na dito ng Twisted. Mas maganda yung clean up dito and initiation or Twisted Minds versus yung game number 1 na kung saan ay tila ba nag-audition sila. Targeting as well ay nagkaroon ng magandang improvement. Malaking factor din dito consider is binigay din kasi yung comfort picks dito ng ilan sa mga miyembro. Actually, lahat ng ito ay na-comfort din nila. Even way back sa MTL days din dito nila Sean and even nila Kaloy. Pero for TNC Pro Team, isa sa kasi sa aspeto na hindi nila mapakinabangan, oo may vision kayo, oo may intel kayo, but what can you do with that information? Kasi sa ngayon, hindi nila mapakinabangan yung informasyon na yun. Yun nga alam mo, ang tapang din talaga ng Twisted Minds dito na kukuha ng Selena. No? I think kailangan lang talaga din na humanap ng pangtuloy doon sa AOG, minsan yung Taunt and yung Abyssal Arrow, or vice versa. Pag tumama yung Abyssal Arrow, pwede mag-AOG patungo doon. Yun na lang siguro yung combo na kanilang naisip. Pero may conceal na gagamitin si Chakno dito. Walang nakita. Walang nakita. Okay, ito yung sinasabi nga natin, vision, but what can you do with that? Pero for Twisted Minds, binanggit mo nga that whichever comes first, yung AOG man, yung taunt man na meron dito si Kaloy, or even yung traps at yung arrows ni Sean, ay okay lang. Parang reversible jacket lang yan. Ay, oo. May side A, may side B, pero isa lang ang side na gusto nila, ang side na manalo sila. Pero sa ngayon, TNC Pro Team, hindi nila ibibigay ng ganun kadali ito sa Twisted Minds. Okay, MP The King ay nagpapakita din. Sobrang tapang dito ng MP. Alam nila na si Zaida ay nasa may bandang ibaba pero wala pa naman din objective na paparating.
wala pang objective pala na nandoon kasi 10 seconds pa lang. Patungo na rin doon sa unang Lord na laban. Wave na lang at yung flow ang kanilang kinukonsidera. At si Chaka ay paiindigan din. Gmar, sinasalo lang yung damage from Twisted. Pero hindi pa rin ganun kasapat actually yung damage nila para patayin at i-burst down ito si Trimar. Which is why for Twisted Minds, kahit sila, continuously farming pa rin sila. They're not giving anything away pagdating sa position ng Delacion and Nosha. For TNC Pro Team, nare-realize sila, oo, hindi sapat. Pero time can tell kapag lalo nakuha nila yung big objective na ito, dadagdag ang mga iteman, ang mga item, at pati ang mga numbers! Si Zaida, nakuha ng Twisted Minds yung Lord. Pero sabi ni MP, sige, kunin na natin si Chaka. Si Rosha ay Buhay pa. tumatas. Nagamit namin yung Brilliance. Kaya si Lansu ang buburuhan ng TNC. Nakatakas din si Lancy. Pero napatay na Ay, itong si flicker on! Lansu habang flicker yung nagamit. Zaida ngayon, What? patayin na rin si MP. Inabutan pa at naisama pa sa hukay si Lancy. Epi the King with a double kill! Taking the member after member dito ng TNC Pro Team. But it's too early to celebrate. Kasi sa ngayon, may palag pa rin naman ng TNC Pro Team. So far, nakakuha sila ng big objective compared to game number 1 na sobrang dominating ng TNC. Mas nararamdaman natin na may ngipin na kumakagat galing dito sa Twisted Minds. Nakakagigil yung pangbawi dito ni Lansu. No? Sobrang sakto din yung timing ng kanyang mga flicker dark wave. Dumating sa punto na akala ko nga atras na si Lansu doon. Pero sabi siguro ng Twisted, di pre, laban mo, papunta kami dyan. Uy, look at that. Tino mo naman yung stats natin, no? So far, yung Abyssal Arrow count dito, Mission alone ay 40, hit count at 14. And yung hit rate niya ay tumataas na rin as time goes by. For me, mataas-taas na yan. Pasok na yata talaga sa GC mo to, burrito eh. Oh, actually, nakita ko nga naka-message request eh. Pagtingin ko, okay, si Sean Sean pala. Okay, in-accept ko agad. At ang maganda dito, kasi para dito sa Twisted Minds, feeling ko, yung mga Abyssal Arrow na yan, na-count na yan. Yung iba dyan, pang boost check eh. Yep. Diba? So, hindi talaga natin na makikita dito. I mean, yung epekto talaga ng Abyssal Arrow na yun ay sobrang laking tulong. Kasi kapag walang tinamaan, okay lang. At least, alam mo na may vision kayo doon sa certain bush na kinatamaan. And ngayon, sa may bandang itaas ata, nagkukumpulan na magkabilang kumunan. Diba, kahit si Trimar pa yan, they're willing to saw some of their skills just so, pag nangalahati, babak naman eh. Ang importante sa kanila, hindi man nila mapatay, pero mapaatras sila ay malaking bagay na. Diba? Hindi man nila napatay si Trimar, but to displace him of his position ay sobrang laking factor na para sa Twisted Minds. Kasi mamaya, gradually naman lahat sila dito magkaka-item na. Kung item lang ang pag-uusapan for TNC Pro Team, hindi naman sila super na nade-delay. And right on cue, Alter Infinix in-game equipment. Kung jungle to jungle ang pag-uusapan, hindi naglalag behind dito si Zaida. Oo, hindi talaga siya nagpapahuli dito. Even though na pag tinignan natin sa statistics, mataas ang kill score ni MP The King as compared to Zaida. Pero yun naman talaga yun eh. Si Zaida naman talaga ang, marami nagsasabi dito na sobrang lupit ni Zaida maglaro, no? And to the point na kahit lugi yung kanilang team, hindi siya nalulugi pagdating sa gold eh, no? Parte man ng old school si Zaida, for me, there are certain mechanics and aspects na mala-new school din ang galawan niya. Yun yung gusto ko. It's the best of both worlds para kay Zaida. Mapa-assassin man yan, mapa-marksman juggle, even utility junglers ay sobrang efficient and proficient niya dan. Pero sa ngayon, may katapat siya. He's not only MP, but he's MP the King. At ngayon, gusto nila maghari sa pagbantay dito sa pangalawang lord ng laban na ito. Cover dito yung left mid push ha. Hindi ata makakatawid ng malaya. Ito si Trimar at si Zaida at si Chakto. Pero hinahawakan pa rin naman yung Lord. May ideya naman sila kasi naka-vision si Trimar kung gaano kalaki ang buhay. Kita. Itong Lord na ito, 30k. And si Lancy ay pwepwesto na rin. Gayon din naman itong si Zaida. Si Chak ay nahihirapan tumawid kasi alam niya na any moment ay pwedeng may sumakmal sa kanya dyan. Ito yung nakakatakot if you're TNC Pro Team dahil maraming mga ligaw na pana din. Nakatulad ng sinabi natin, hindi man tumama pero it's enough to give them an idea kung may nagtatago dyan. Kung may nag-a-attempt ba
na sunet up ng play sa kanila. And even for TNC Pro Team, they're not really that sure kung papaba nila si Chakno kasi they could also not afford na mawala sa setup si Chakno. Hindi pwede yung tapon katawan siya agad dito. Kailangan nila yung beautiful na Raging Sandstorm play, but for Twisted Minds, ang ganda ng paglalaro at pagsasayaw nila dito sa Lord na to. Hindi lang yun eh, pati yung control din nila sa wave eh. Yung gitna ay maaga nilang na-clear. I think lamang pa rin sila dun sa mga wave, dun sa may bandang baba. For TNC, kailangan nilang mag-react, no? So, ganun na lang yung nangyayari. Nagpapakita sa gitna itong si Benny. And speaking of Benny, pabuo na rin actually siya ng Rose Gold Meteor dito. So, pakompleto na rin, no? Pwede na atang sumama ito si Benny. Pwede na. Actually, kaya ang iniisip talaga dito ni Benny QT is makasama ng medyo ligtas din ng positioning. Kaya hindi siya masyadong nagpapakita din sa mapa kasi he knows he's one of the juiciest target kung ikaw at Twisted Minds. Nangangari si Trimar, tulad nga ng kanina, pag nanglaki buhay niya, napapaback siya agad dito ng Twisted Minds. And that's all that they need. Simpleng bagay man sa paningin na iba pero malaking bagay na lalo kung itong pinaglalabanan nyo ay malaking objective tulad ng Lord. Okay, masyado malayo itong si Zaida kasi kinuha niya ata yung Little Wanderer at magre-react siya dun sa may bottom. Gusto na nilang madaliin. Pwede pero ganun din naman na nagiging decision dito ng Twisted Minds. Burst ba nila dito si Trimar para hindi ata sapat yung kanilang damage. Kailangan nila ng tulong ni Sean na baba ng buhay ni MP. May alam dito ng TNC. Ngayon nagamit yung Raging Sandstorm. Kakasabi lang! At si Nosha ay natulaw lang ng ganon-ganon. Tatama yung Abyssal Arrow pero wala magiging follow-up. Sinunod na rin Trimar. Tumama din yung mga pana dito mula kay Zaida. At si Trimar ang baba ng buhay. May burst mula kay Lancy. Iniisa-isa na ata dito at Twisted Minds na tulakagad na bumagsak. Tatama yung Abyssal Arrow pero si Sean wala siyang lakas ng loob para sumama at pumasok doon sa apat na miyembro ng TNC. And actually, kompleto pa nga ito para kunin na mabilisan ang Lord na ito. Buong-buo nila makukuha ang Lord. Kasabay na dyan ay yung mga buhay ng mga membro ng Twisted Minds. Pero ulitin lang natin, balikan natin yung mga pangyayari doon na kung saan napitawan din kasi nila yung left bush mid, which is a very important factor lalo kung gusto nyo sanang i-rush yung Lord as what they were doing earlier. At malaki din bagay doon yung pag-jump in pa ni Chakno of all people kay Nosha. Si Nosha pa yung napagdiskitahan niya. And so far yun sinasabi ko nga na sobrang laking bagay sa TNC yung jump na meron si Chakno. Kaya ni-reserve nila hanggang sa kahuli-hulihan na makita niya doon si Nosha. Oo, tsaka nakakonsin din kasi si Chakno doon eh. Feeling ko hindi rin napansin ni Nosha. Eh ang mahirap, flake hair kasi yung hawak niya. So pag tama nung Raging Sandstorm, may kasunod na bangka. Abot pa eh. Naabot pa nung bangka. And hindi na siya nakapindot doon. Pero nararamdaman na rin po yung damage dito ni MP The King. Nakita ni Benny, tinamaan siya ng saglit nung Torlos. Kalahati agad yung buhay niya. So kailangan din pag-ingatan nito ng TNC. Ang hirap sa Sandstorm, may kasamang puwing yan eh. Ayaw nga. Diba? Siyempre, nakikita natin for TNC Pro Team, yun yung kailangan nila. Mapuwing yung mga members ng Twisted Minds. Ma-overlook yung ilan sa mga positioning na meron sila. And now, hindi na sapat yung ganong klaseng positioning for Twisted Minds. They need a total outplay dito sa TNC Pro Team as they march towards the mid lane ng Twisted Minds. Mamay Tonda, kasabay pa ng Dark Wave. Si Kanuya, baba ng buhay. Lanzo ay poprotekta na rin. At tagumpay naman ang kanilang pumasok siya doon. pero hindi pa pala Tatlo yan! Si Epi na si Lancy ang kanyang nakit din. Solo siya nagamit din. Naiwasan pa yung threat mula sa TNC Pro Team. Pinapakitaan pa yung mechanics ni MP. Grabe naman yun! Sinasabi ko nga sa'yo, grabe, on par sila. Sa Lancelot Mechanics si Zaide, pinakita. Tatlo kayo dyan? Sige, okay lang. Diba? Papalagan. Walang kakaba-kaba eh. Pinasok lang talagang ganun ang tatlong miyembro ng TNC. And kung titignan natin dito sa Infinix in-game equipment, ito naglagay na ng damage item si Chakno. Naglagay na ng Heptasis. Kailangan niya na. Kasi kailangan niya ng total na pangbawas, hindi nila pang jump it, hindi nila pang catch. And it's up to Lancy and even Zaida to finish off kung ano yung sinisimulan dito ni Chakno. Siyang starter, yung iba ang finisher. At ngayon for Twisted Minds naman, balikan natin.
Kasi maganda yung mga gano'n na risky play si MP The King. But remember, hindi lang siya ang lumalaro. Kailangan din na mas magandang assist here for Lansu na kanina nakikita naman natin. Mga Flicker Dark Wave, Aha. yung Infernal Pursuit niya ay continuously nakakahanap ng magagandang target. Pero sa ngayon, makaka-regain naman sila ng composure burrito dahil sa ilang segundo lamang magre-respawn ang pangatlong Rather Lord sa laban na ito. Pero pag-usapan din natin, halos magla-lock item. Lock item na actually. Last build of BOD para dito kay Zaida. Kompleto na. Ganun din naman si MP The King eh. Pero habang hanggat nanggugulo si Trimar, hindi magiging mapayapa yung kanyang mundo dito. Hindi rin biro yung damage actually ni Trimar. Nararamdaman din dito ni MP. Pero nakahawak na sila Natuto sa na. left. Natuto na sila sa mga naganap kanina. Hinahawakan na nila yung left bush. Ayaw nila na may tumawid pa. Oo, sabi ng mga bandang 8:30, dito dumaan tong si Chakno eh. Naalala mo yun, no? Siya, dyan ka mismo natalunan. Kung kaya naman for Twisted Minds, ito yung maganda sa new school tactic. Natututo and adapt on the fly agad. Pag may nakita sila na naging konting error, kailangan nilang ma-correct agad. No, yun naman talaga yung importante dito. No? And alam naman natin ang Twisted Minds. May, yung apat sa miyembro, may mga championship mindset din yung mga yan. MP The King actually may championship mindset din. Meron din. From See You Soon, no? Sa Cambodia, talagang pinatunayan niya kung gaano kalupit itong si MP. Ngayon, binaburst na nila yung Lord. May ideya dito ang buong kubunan ng CNC. Turn ata sila. Si Trimar Ayan, si Chakno na naman. With the Dark Wave. Oh, Habang wow. napaka! Itong si Lance, yung flicker from Lancy. Bibitawan nata nila yung Lord. Pero si Chakno sa na likod ay pinagtutulog-tulog dito ng Twisted. Retribution ay ginamit. MP, nakupo, wala ata siyang pantakas. Pwede siyang habulin. Trimar, nagmamadali din. Si Kalina lang magiging target nila. Whoop. Ganda rin ang mga normal hits mula dito isa. Hindi tumama. Ibisel Arrow. Phantom Execution from MP The King again. Pero matapang talaga. AOG mo lang tinamaan. Ay, Siya naku. pa tatamaan. Mapilimental. Whoop. Tinamaan din ang Ibisel Arrow. Nakalaban! Hindi ang immortality dito si Benny. Pero mamamatay si Zaida. Si Benny ay boy pa rin. Pero sasabog siya sa kamay ni MP. Apat ang matatanggal doon ng Twisted Minds! The Battle of the Mind Games! At ngayon, ramdam din natin ang pag-iingay, ang Wow. mga pana ng mga minds! Ngayon, ang pagmarcha nila, gusto nang tapusin, may Chakno para dumepensa! Bukang pigilan ni Chaco pero hindi magpapamigil ang New School. Tunaw si Jack mga kaibigan. May catapult pa na kasama dito ang Twisted Minds. Sinapunan nila yung damage ng Torre. At ang